Ang Magnolia Chicken Templados ay mukhang determinado talaga na manalo ng kampyonato. At kung kinakailangan na gumawa sila ng trade kasama itong Magnolia, itong Titan Ultra at ang Converge Fiber Xers, iyan ay kanilang gagawin. At mukhang ang balak daw ngayon gawin nitong Magnolia Chicken Templados ay kumuha dito sa nabanggit na koponan. So, magiging 3-team trade ito kung saan makukuha ng Magnolia itong si Cade Flores mula dito sa Titan Ultra. At ang Converge Fiber Xers naman, ang maa-acquire nila ay itong si Aris Dionisio. At ang Titan Ultra, si Pau Havillonar naman ang makukuha mula dito sa Converge. Para maliwanag, Cade Flores sa Magnolia, Pau Havillonar dito sa Titan Ultra at si Aris Dionisio dito sa Converge Fiber Xers. Kung sakasakaling matuloy ang trade na ito, sa tingin ko magiging maganda kalalabasan yan para dito sa koponan ni Coach L.A. Tenorio ng Magnolia. Dahil itong si Cade Flores, iyan yung hinahanap natin na pwede talaga na maging power forward na magagamit bilang karelyebo nitong si Xavier Lucero. Sa kasalukuyan kasi ang nagiging rotation ni Coach L.A. Tenorio dito sa Magnolia, si James Lapot at itong si Ian Sanggalang plus itong si Xavier Lucero dyan sa power forward at center slot. Mas maganda syempre kung meron pa silang isang power forward na magagamit. So magiging palitan na tao dyan si Lucero at itong si Cade Flores sa power forward at full time na sa center itong si Ian Sanggalang at si James Laput. Ngayon kung if ever itong si Laput i-trade ng Magnolia sa Terra Firma para sa first round draft pick, nandyan pa naman yung kanilang rookie na si Yukin Andrada. So, mas maganda talaga kalalabasan ng PBA at ng Magnolia kung ang trade ay ma-approve. Nagre-ready na itong Meralco Bulls para dito sa darating na EASL kung saan magtatambal na itong si Justin Brownlee at si Ronte Hollis Jefferson. Ang mga fans ng PBA syempre excited to dahil ilang beses na nila nakita naglaban sa finals at playoffs itong si RHJ at saka si Brownlee. At ngayon makikita nila na magkasama to dyan. Sinabi ni Ronde Hollis Jefferson na medyo mag-iiba ang kanyang estilo ng laro dito sa Meralco. Dahil nandyan na si Justin Brownlee plus meron pa silang isang import na kinuhang bago, magiging more of a facilitator daw siya, sabi nitong si RHJ. Hindi na siya kinakailangang umiscore ng maraming puntos dahil dito ang magiging role niya ay siya ay magiging distributor ng bola para masigurado na yung makakampi niya ay makakahanap ng puntos kaagad-agad. Kaya nga, sinabi mismo ni RHJ na kapag ganito ang sitwasyon at kasama mo si Justin Brownlee, sa kanya mo ibibigay yung bola kapag crunch time dahil alam mo magde-deliver yan. Kaya nga, magiging sabihin natin interesting ito at isa tong mensahe na ang Meralco Bulls ay seryoso dito sa EASL at gusto talaga nila na magbigay ng magandang impresyon. Dahil gusto nila talagang manalo at ipakita na sila ay lalaban at talagang pagagandahin nila at yung lineup nila para makasabay na dito sa mga malalakas na teams ngayon dito sa EASL. Kaya nga kung sakasakali na matuloy ito ba, maganda yan talaga para dito sa Meralco Bulls at syempre pati na rin sa PBA. Dahil ilang beses nang sinasabi na ang PBA teams mahihina kapag mga foreign na kalaban. So ngayon, kung itong si Brownlee, si Jefferson at yung bagong import ng Meralco magko-combine doon sa mga local players nila, maganda ang magiging resulta nito. Kaya nga isa na to dito sa mga abangan ng mga fans dito sa EASL tournament na ilalaban ng Meralco Bulls. Siyempre, importante yan dahil ang nire-represent na dito yung Pilipinas. Kaya good luck na lang dito sa Meralco.